was the experience from climbing Mount Everest in 2006, 2007, back then, to how it is to climb it today, compared to today? Sige. How different? I guess now mas mas mataas na yung tier ng logistics, mas nakasikaso na yung mga climbers. And ngayon mas accurate na yung weather systems. I think yun yung pinaka yung different edge na sa pag-akyat na yun. So mas nagiging safe na yung climbs kasi hindi ko alam kung ano yung strategy nung first expedition dati. Pero kasi yung expedition namin ni Miguel, we heavily rely na dun sa weather systems natin. So malalaman namin kung kailan yung exact date na aalis kami ng base camp, kailan yung exact time na magkakaroon ng snowstorm, kailan yung oras na summit kami, kailan mga malakas na hangin. So ngayon mas accurate na at mas safe. Iba na yung technology ngayon eh. May video ko nga na nawalan yung video niya sa summit, di ba? Nagre-record kayo doon. So from their time, iba na yung technology. So in your time. Yes, siguro yun din, no? Yung wala pa masyadong maliliit na camera noon, baka mahirap pa yung mga pag-cover, pag-shoot ng pictures. And also yung siguro yung gamit. Baka mas magagaan na yung mga gamit ngayon. Compare dati, ewan ko. Guys, di naman kami ganun katanda. Para namang 1953 yung expedition namin. Ilang taon, hindi naman ganun ka. Na-invento, yung mga sinasabi niyong technology, na-invento na yan. Hindi lang namin nagamit. Tsaka di ba yung Mount Everest, tumataas siya ng parang 1/3 of an inch a year? O yun, so tumataas siya. So mas mataas na din ang inakyat. So mas mataas yung inakyat niya. May 2 cm. Pero high-tech na rin. Kasi pero na-invento na, just to be clear, na-invento na nung panahon namin. Hindi naman kami ganun katanda. Ewan ko, sila rin matanda. 1 year apart na tayo. Uy! Ayun siya. Yung for me, yung pinaka tangible difference siguro. Yung nabanggit ni Miguel kanina na mga miniaturized na yung mga cameras. Dati wala pang GoPro nung panahon namin. Dala ko yung camera namin, diticlop ang tawag doon. Handicam. So pag nagsiselfie ka, ang weird. Tapos yung baterya niya, alakas mangubos. Tapos ano pa siya 8mm film yun, di ba? Yung GoPro, SD card. Yung isang SD card sa buong expedition pwede na. Nung nag-Antarctica ako, may GoPro na. 9 batteries, buhay ka na ng buong expedition. Unlike before, ang hirap ng dala. Yung expedition ko medyo pahirapan din because I'm partner with GMA7 at the time. So ang dami kong dalang may satellite dish ako, yung RB na tinatawag. Meron akong computer na maliit para i-connect dun sa, kung ano-anong gadget. Ang nakakainis, even with all those technology, limited ka pa rin with the elements and the topography. Like, nung nasa Camp 2 ako, sabi doon sa instruction ng RB gun, point mo yung satellite south, southeast, wherever, at 53 degrees. Yung malaking Lhotse Wall nakaharang doon sa satellite ko. So, wala rin. So, siguro, hindi naman big deal yung mga specialized equipment. Yung hindi nagbago siguro talaga yung physical effort in really climbing the mountain. Nandun pa rin yung yabang, yung good looks, yung lakas ng katawan and everything. Pero siguro yung isang mapupuna ko lang din ngayon, yung technology difference din yung rescue, malaking difference na. Like dati helicopter, masirap. Ngayon, yung iba ayaw na mag-icefall, nagpapahatid na lang sa Camp 1. Good and bad kasi hindi ka makaklimatize, pero at least safe ka dun sa avalanche. So siguro ganun lang, pero siguro yung the vast majority of the effort, pareho pa rin siguro.